Hey guys! Magandang gabi Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman po ako ang nag-iisa ninyong collegiate Taricans para magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga. And of course, pati na rin sa loob at labas ng showbiz mga ka-OG. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin nyo lang ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo at una sa mga nilalabas nating mga balita. So, panibagong araw, panibagong update na naman nga ang ating pag-uusapan at ngayon ay pumapatungkol po ito sa APT Studio na talaga naman pong until now ay ipinaglalaban ng mga tape defenders. So, po pwede namang ma-truth ang kanilang sinasabi, pero nasa sa inyo po yan mga kadabarikads kung maniniwala pa kayo. Kasi sa pagkakatanda ko, parang wala pa naman po silang ibinalitang totoo kadabarikads, ano? Kagaya na lamang nitong balita nila sa kanilang sponsor na si Aling Puring. Pumirma na daw ng kontrata sa kanila. Bumalik sa kanila at iniwan ang TVJ. Grabe, di ba? Lakas po makapagpa-hype ng kanilang balitang yan para lumakas yung suporta ulit dito sa Tape Inc. or sa kanilang tahanang pinakamasaya. Pero ang ending fake news. Wala naman pong naniwala na legit Taricans sa kanila kasi si Aling Puring pa talaga. Napaka-loyal po niyan sa TVJ. So, anong ending? Alaman din ko na po ang katotohanan mga kadabarikads at yon ay ginamit lang ng pure gold ang kanila pong in-advance na bayad doon. Kasi mulat sa pool naman, napakalinaw po bago po makalipat pa ang TVJ sa TV5, sinabi na ni Boss Joey na may advance payment ang pure gold sa Itbulaga. Pero ganun pa man, nakakatawa dahil ang loyalty nila hindi po nawala and wala silang pakialam doon. Ang importante ay makamusta nila ang TVJ at sasama sila dito saan man sila lumipat. Isa pa pong fake news. Ito kay Alden Richards tapos na po ang Marso. Ang sinasabi nilang gigimbal. Sa buong bansa, wala mga kadabarikads na gigimbal daw. Sa noon time, wala naman pong nangyari. Tapos na po ang Marso, hindi man lang po lumabas si Alden Richards sa noon time ng GMA 7. Isang napakalaking fake news. So kayo, kadabarikads, sa inyo yan, kung maniniwala pa kayo sa sinasabi ng mga tape defenders nito na ang APT Studio ay mananatiling nasa Tape Inc. at mananatiling tahanan ng Tape Inc. Ito po ay kanilang sinabi matapos kumalat po ang balita na ang TVJ ay babalik po muli sa APT Studio. So, sa paglipat at pagbabalik kasi ni Kuya Will, syempre kinakailangan po yan ng studio. So, maaaring totoo ang chismis mga kadabarikads, no? Na in-offer po kay Kuya Will ang TV5 Media Center Studio na kasalukuyan pong ginagamit ng TVJ para sa kanilang Itbulaga. And kung magkagayon, saan po ang studio ng TVJ? Maaring sa APT din nga, kadabarikads, kasi mukhang okay naman ang relationship ng TVJ with Tony Toviera. So, ito na nga, until now, pinaglalaban po ng tape defenders ang APT Studio. Sabi dito ni Ted, APT Studios mananatiling tahanan ng Tape Inc. APT Studios pa rin ang gagamitan ng Tape Inc. sa pagbabalik nito sa ere. Taliwas sa mga kumakalat na chismis na nilisan at nagsaalbalutan na ang kumpanya sa APT Studios na naging tahanan ng Itbulaga / tahanang pinakamasaya. Grabe talaga yung dinidikit pa rin ng EB sa tahanang pinakamasaya. Walang ocular na naganap. Nerentahan lang ng TV5 ang maliit na studio ng APT sa 4th floor para sa press con. Hindi yun press con, Storycon yon ng show ni Mels Ocampo. Nako, hanggang dito ba naman fake news. Pero hindi sila nag-ocular sa buong APT para doon gawin ang show ng TVJ. Fake news yan, saad ng aming source. Araw-araw, may pumapasok na mga staff. Skeletal force muna
Habang inaayos pa ang bagong show, dagdag pa niya. Ang tanong, sino yung source? Sabihin mo kung insider ng tape para naman kahit papaano ay may bahid ng katotohanan yung sasabihin. 'Di ba? Kasi mas madali pong i-address kapag insider ng tape. So baka nga yun. Kapag lumabas po na fake news, alam na this. Sinungaling ang mga ang insider ng tape, ganon. Pero walang inilagay dito si Ted kung sino talaga yung source. We will stay sa APT Studios para sa bagong show, dugtong ng isa pa naming nakausap. Kaya mga kapuso at ka-TP, huwag maniwala sa mga fake news na kumakalat. Abangan natin ang pagbabalik ng taping upang magbigay ng tulong at saya. Huwag mainip at ating abangan. So may balak silang bumalik sa noon time? Pagbibigay tulong at saya pa rin daw 'di ba yun yung tema nila sa tahanang pinakamasaya? Kung ito naman ay movie or teleserye na ipoproduce ng tape, bakit yun yung sasabihin ni Ted, 'di ba? Para magbigay ng tulong at saya. So, still noon time show. Ngayon, ang tanong, saan sila ere? Gayong nagkapirmahan na ang 8 Showtime at GMA7. Kung sa main channel nga ng GMA7 na widest reach TV network sa Pilipinas, hindi sila nakapag-rate. So, paano na lang kapag umere sila sa ibang network? Parang nagsasayang lang ng pera ang tape nun, di ba? Kaya ewan na lang talaga kung meron pong maniniwala dito sa sinasabi ni Ted. Anyway, tungkol naman nga po sa APT at TVJ, narito po ang balita mula sa Kapatid Insider. Isa nga po sila sa mga nagbigay ng chika, mga kapatid, tungkol dito sa ang TV5 Media Center na kasalukuyan pong studio ng TVJ ay inoffer kay Kuya Will, and ang APT naman ang magiging tahanan muli ng Itbulaga. So, naisingit po ito dahil sa balita na malapit nang mapanood ang Kuya Will na wawawin sa TV5. It seems that there is no stopping the TV comeback of controversial TV host Willie Revillame. In a latest article posted by Philippine Entertainment Portal or PEP, Revillame is set to make his comeback to TV5 after another meeting was held between Revillame and management of TV5 last Holy Week Tuesday, March 26. There is also some changes in Revillame's plans after the said comedian abandoned his plan to have a studio in Santa Maria and Santa Lucia East Grand Mall in Cainta, Rizal. Sources said that allegedly TV5 offered Revillame the current studio of Itbulaga in TV5 Media Center in Revillame's after ocular inspection were done by TV5 and some staff of TVJ Production in APT Studios. Ito yung malaking sampal para kay Ted, ano? So may mga staff na pala na pumupunta po sa APT Studio base po sa sources na kung saan, ayun na nga, meron daw pong ocular inspection were done by TV5 and some staff of TVJ Productions in APT Studios. So, ayan na. And papaano nga mananatili ang taping doon? Wala naman po silang show, wala naman silang programa, mga kadabikads, no? And kung sakali may na magbabalik nga at APT Studio ang kanila magiging tahanan, saan sila ere? Sabi ko nga kung sa GMA7 hindi sila umubra, hindi mas lalo po silang nalikwak sa ibang TV station. So, tingin ba nila ay nakukuha sa simpatya ang mga advertisers? Hindi. Siyempre, business is business. Sabi pa dito, another changes in the plans is the possible time slot of Revillame's game show wawawin because according to some sources, instead of 2:30 p.m., the TV5 camp plans to air the said game show at 5 p.m. And I agree din naman to that kadabikats kasi doon nakilala si Willie Revillame sa time slot na yon, 5 p.m. Revillame is set to sign a contract with TV5 this April to officially seal the comeback. So sa pagbabalik po na yan, naka-digital recads, abangan natin kung sa APT Studio nga po ang bagong tahanan ng TVJ.
So, meron tayong nababasa of course na tutol na ibang mga kadabricals kasi kung maaari daw sana ay dumistansya na ang TVJ sa may bakas po ng tape ink, lumayo na sa ang TVJ. Yun lang naman ang kanila doon na gusto po nila makapag-move on na po ng tuluyan na. Pero ako naman, personally, mga kadabricals, no, ang thoughts ko naman is that wala po tayong alam sa kung paano po yung takbo ng relationship ng TVJ with Mr. T ngayon. After everything, after po ng mga nangyari, mga kadabricals, nananatili kasi silang tahimik about relationships kay Mr. T. At nakita lang po natin, ang hint lang po natin na okay sila, kadabricals, is nung nagkakagulo ang TVJ at ang Tape Inc., may communication si Mr. T and ang TVJ, tapos wala naman ako naririnig na kahit na anong panunumbat or galit ng TVJ kay Mr. T. And then ang wedding ni Maine Mendoza na kung saan may picture pa si Henry Master Joey De Leon with Mr. T. So yun lang. Kaya ako naniniwala naman po ako sa desisyon ng TVJ at magtitiwala po ako doon kasi I know naman na they learned their lesson na mga kadabricals, no? So, kumbaga ay kung dati kampante lang ang TVJ, sa dami na ng pinagdaanan nila, di ba mga kadabricals? Mas careful po sila ngayon.